Ito po yung tinatawag natin sa theology or systematic theology as theology proper or doctrine of God. Ngayon po, pinamagatan ko po ang atin pong magiging serye na Beholding God. Sa akin pong naging pangangaral kanina, akin pong binanggit na the Christian life is a lifelong pursuit of beholding God. Dahil yun naman po talaga ang isa sa mga layunin, isa sa mga matataas na layunin na ibinigay ng Diyos kung bakit niya tayo niligtas at bakit kasabay ng pagliligtas niya sa atin or kasama ng pagliligtas niya sa atin ay binuhay niya ang ating mga patay na espiritu na noon, nung hindi pa ito buhay, wala tayong kapasidad to perceive God and the things of God. Ngayon, mayroon na. Dahil nga nais ng ating Panginoon na niya talagang ilantad, ibunyag ang kanyang sarili sa atin, yes, by way of Scripture, pero pati yung understanding, pati yung tunay na pakikisama sa Kanya ay ibinibigay niya sa atin. Hiniram ko po yung pamagat ng atin po magiging serye sa Isaiah chapter 40 verse 9. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo from the ESV translation. Go on up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift it up, fear not, say to the cities of Judah, behold your God. Ito po'y inaasahan sa mga mananampalataya ng ating Panginoon, that we ought to behold our God. Hindi lang yon, ito rin yung magiging desire talaga natin, to behold our God. Alam niyo po, alam ko po na nagkaroon po tayo ng meeting last year na kung saan tayo ay nagdesisyon by way of vote na ang nais ng nakararami na maging serye natin is about the Lord's Day. Gusto ko rin po yun. Alam ko pong marami din talaga ang nagnanais na maging serye natin sa about the Lord's Day. Pero akin pong naisip na dahil ang Lord's Day ay malaking may kinalaman sa pagsamba sa ating Panginoon, mas magiging magandang paghahanda sa ating pagtalakay sa Lord's Day upang mahulma din at mahubog ang ating buhay pagsamba sa pamamagitan ng pagtutok muna sa mga katangian ng ating Panginoon. Kasi yun naman talaga po ang point kung bakit tayo sumasamba. Ano po, ang ating pagsamba ay nahuhulma, ang ating pagpapahalaga sa araw ng Panginoon, maging sa iba pang mga kasangkapan ng biyaya, pribado man o corporate, ito po ay nahuhulma ng pagkakakilala natin sa ating Panginoon. And there's so much more to know about God. Pero nais ko ring linawin that as we come to know God even more, sana hindi lamang impormasyon ang ating ikalap sa ating magiging pag-aaral, pero sa bawat nating magiging talakayan patungkol sa mga katangian ng Diyos, ay lalo po nitong hubugin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Mas lalo natin siyang itatangi, mas lalo natin siyang aasamin o hahangarin, oras na ating mas malinaw at mas malalim na nakikilala siya sa pamamagitan ng pagtutok natin sa banal na kasulatan. Ang serye ng mga aralin na ating tatalakayin ay naglalayong kilalanin ng Diyos ayon sa kanyang pagpapakilala sa atin sa kasulatan, na nawa magresulta na tayo mamangha, maghangad at sumamba sa Kanya. Alam niyo po, mapapansin natin, at ito yung maganda naman sanang bagay, mapapansin natin na unti-unting nadadagdagan ang mga taong nagkaka-interes sa teolohiya. Subalit humahantong ang nakararami sa kanila ng pagkakaroon ng pagmamahal sa teolohiya, subalit wala o di kaya'y may kababawan sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya umpisa pa lang gusto ko nang linawin, hindi lang tayo mag-i-information gathering. Ano po? Nais natin na sa bawat katangian ng Diyos na mas lalo nating mauunawaan at mas lalo nating kikilalanin, ay magdulot ito sa atin hindi lamang ng basta pagkakaroon ng mas higit pang kaalaman o karunungan, ngunit mahubog nito ang ating buhay. Una sa lahat, magkaroon tayo ng paglago sa pagmamahal sa Diyos na in turn, ito ang magiging inevitable na resulta, tayo ay lalago din sa ating pamumuhay ng may kabanalan para sa ikabubuti nating sarili, ng iba, na mahahagip ng ating kalaguan, ngunit higit sa lahat ay upang sa buhay natin ay maluwalhati natin ang ating Panginoon. Sabi po ni B.B. Warfield sa kanya pong aklat na The Savior of the World, and I quote in Tagalog, narinig ko nang sinabi na may mga taong mas mahal ang teolohiya kaysa sa Diyos mismo. Huwag mong hayaang masabi iyon tungkol sa iyo. Mahalin mo ang teolohiya. Oo nga, ngunit mahalin mo ito hindi sa anumang ibang dahilan, kundi dahil ito ay teolohiya, ang pagkakakilala sa Diyos. At sapagkat ang iyong pagkain at inumin ay ang makilala ang Diyos, ang makilala siya ng tunay, at hanggat ipinahihintulot sa mga mortal, ang makilala siya
ng lubos. Yun po yung hangarin natin. Ano po? Para sa ating paglawak sa kaalaman ay hindi tayo mabalot ba o hindi palubuhin nito ang ating mga ulo na baka eventually sa halip na tayo mahulma sa ating kababaang loob ay mas lalo tayo magkaroon ng mga tendencies para magmataas, maging arrogante o di kaya naman ay gamitin natin ang mga nalalaman natin tungkol sa Diyos na bagamat tunay naman at pinapatotohanan ng kasulatan ay sa halip na makatulong ito sa ibang mananampalataya at sa ibang tao ay ipanghambalos natin sa kanila o kaya magkaroon tayo ng tendency na ang ating gawin ay makipagtagisan ng talino na lamang sa ibang tao. Hindi po yun yung hangarin ng Diyos kung bakit niya ipinakilala ang kanyang sarili sa atin. Kailangan nating alalahanin bilang mga Kristiyano, naninindigan tayo na ang pinakamahalagang kaalaman na maaaring taglayin ng tao ay ang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang lahat ng biblikal na teolohiya, tamang pagsamba at banal na pamumuhay ay nagmumula sa wastong pagkaunawa kung sino ang Diyos. Kaya nga nagka-timing din yung timing ng start ng ating Sunday School at yung ating teksto kanina. Kasi doon, di ba, nakita natin sa ating tekstong pinahayag kanina na dapat ang pagsamba, ang kaayusan nito ay nahuhulma ng dahil sa ating pagkakakilala sa mga katangian at kung sino talaga ang ating Panginoon. Ang pagsamba ay pagsasalamin sa ating pagkakakilala sa ating Panginoong Diyos. Sabi po ni John Calvin sa kanyang institute, sa Ganay Quote in Tagalog, halos lahat ng karunungang taglay natin, ibig sabihin, ang tunay at wastong karunungan ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang pagkakakilala sa Diyos at ang pagkakakilala sa ating sarili. Isa rin to sa mga benepisyo na ang tamang pagkilala sa Diyos. That as we come to know God, we are able to know who we are in the sight of God. At oras na ating makita lalo kung sino talaga tayo sa harapan ng Diyos, yung ating kalalagayan, kung saan tayo ng Diyos iniligtas, kung bakit kinakailangan ng biyaya at pagbuhay ng banal na Espiritu upang tayo ay talagang tumanggap o di kaya naman ay mapakay Hesukristo, mauunawaan natin doon yung tunay na tendency dapat ng isang Kristiyano ay buhay ng kababaang loob. Ano po? Yun talaga ang mangyayari. Hindi tayo papatayugin ng kayabangan ng ating mga malalaman. Sa halip ito ay magbibigay sa atin ng kababaang loob. Magbibigay ito ng malasakit sa atin para sa mga nawawala pa sa ating Panginoong Hesukristo at magkakaroon tayo sa halip na pagkainis, kumbaga, doon sa mga kapwa nating kapatid na may mga bagay pang hindi gaanong nauunawaan o may mga kakulangan pa sa iba pang larangan ng doktrina, ay sa halip na tayo mainis at sila'y ating awayin, ay tayo ay magkakaroon ng puso na hindi pa man nila matanggap yung ibang mga katotohanan ng Diyos, ay maipanalangin natin na sana'y humantong sila. Sa halip na gamitin natin ang ating mga bibig upang sila'y atakihin. At ito yung mga kapatid natin, ay gamitin natin ang ating mga labi upang idulog sila sa Diyos. Dahil nakikita natin na dahil ang Diyos ay nagpaabot ng kanyang sarili, malibang siya'y soberanong kumilo sa isang tao, maging sa kaunawaan, ay hindi hahantong ang sino man sa tamang kaunawaan ng ating Panginoon. Pagkakadaming mga taong mas matalino sa atin, na hindi nakakaunawa sa ating Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang ating pag-unawa sa Diyos ay dahil bunga ito ng ating mga intelektual na kapasidad. Isa ito sa mga bagay na makukuha natin pagdating sa pag-aaral sa mga katangian ng ating Panginoon. And again, may panawagan po sa Ephesians chapter 5 na kung saan sinasabi doon ni Apostol Pablo ay tayo ay tumulad sa Diyos. Hindi natin matutularan ang ating Diyos, bagamat may mga katangian siyang hindi natin kayang tularan. Mamaya, tatalakayin natin yung kategorya ng mga katangian ng Diyos na yon. Pero at least, makikita natin doon na sa mga katangian ng Diyos na ikino-communicate sa atin or communicable attributes, as we shall see later on, we shall do well to imitate God. We shall do well to imitate God. It can only happen when we know what to imitate. Kaya kailangan natin na aralin ang mga katangian ng Diyos. Tandaan, hindi natin maaaring tuklasin ng Diyos ayon sa ating isip o damdamin. Ang Diyos mismo ang nagpakilala ng kanyang sarili at ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Isa rin to sa mga pag-iingat o mga bagay na mapag-iingat tayo sa ating pag-aaral patungkol sa ating Panginoon. Dahil usong-uso at talamak sa ating panahon ngayon sa ating kultura na bagamat may mga tao na kumikilala na may Diyos,
pero ang kanilang Diyos ay gawa o produkto ng kanilang imahinasyon. May mga katangian ng Diyos na ayaw nilang tanggapin dahil hindi ito ayon sa kanilang preferensya, dahil sa tingin nila ay ito ay puputol sa kanilang mga hinahangad. Na kung kanilang titingnang mabuti, kung makikilala lamang nila ng tama ang Diyos, ay makikita nila na ang kanilang hinahangad ay mga pawang makasalanang bagay. Maraming ganyan na nangyayari. Kaya nga, wag natin subukan o tangkaing tuklasin ng Diyos ayon sa ating imahinasyon, sa ating pag-iisip, o sa ating damdamin. Wag nating hayaan na yung ating mga salubin ang siyang magdikta kung paano dapat kilalanin natin at ng ibang tao ang ating Panginoong Diyos. Sa madaling salita, tayo magiging sola scriptura lagi. The Scripture alone is the authority in all, or final authority in all matters of faith and practice. Sabi nga po ng 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay ihininga ng Diyos. Ang Diyos sa pamamagitan ng kasulatan ay nagsalita sa atin. At ito'y mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. Kaya nga una sa mga sinabi dito ni Pablo kay Timoteo na mapapakinabangan sa pagtuturo ang mga kasulatang inihinga ng Diyos ay dahil ang unang kapakinabangan sa pagtuturo tungkol sa salita ng Diyos na mula sa salita ng Diyos ay ang pagpapakilala ng Diyos sa atin. It is God's autobiography. Sabi nga po ni R.C. Sproul, the Bible is God's autobiography. Kaya't ang pag-aaral ng mga katangian ng Diyos ay hindi lamang intelektual na gawain, kundi isang gawain ng paghanga at pagsamba. Meron kayo sigurado mga taong hinahangaan? Tama ba? Maaaring sa iba't ibang larangan, sa larangan ng pag-awit, sa larangan ng pag-arte, yung sabihin mga artista, hindi ka-artihan, yung pag-arte, pag-act. Pag-act. May mga hinahangaan tayo sa iba't ibang larangan, maaaring politiko, maaari ding mga pintor o di kaya naman ay mga musikero. At isa sa mga bagay na tendency ng mga tao kapag mayroon silang hinahangaan, they search about those people. Tama ba? Ano kaya ang paboritong pagkain nito? O saan kaya to tumatambay? Baka makatambay din ako at makita ko itong aking hinahangaan na tao at marami pang iba. Parang we take the time to know them more, even at a distance, di ba? Minsan kahit at a distance, we make an effort to get to know things about them. And the more we get to know things about them, ito yung nangyayari. It's either we eventually hate them, ay ito pala yung ganito, parang siskastakli lang, di ba? Ang husay-husay tapos ganito pala ito, di ba? Or we would even love them. Tama ba? In awe. Mas lalo tayo hahanga, hindi lang pala ito magaling umawit. Ganito pala ito sa kanyang mga magulang. Ito pala ay tumutulong sa iba. Maganon din lalo sa ating Panginoon. Hindi lang ito basta intellectual. Hindi tayo basta nag-aaral para lang maging intellectual. Hindi ito college degree. Kundi isang pagkakataon upang lalo tayong mahubog at lalo tayong magkaroon ng pagmamahal sa ating Diyos. Hindi lamang tayo kumakalap ng impormasyon tungkol sa Diyos, ating pinagyayaman ng ating relasyon sa ating Diyos. Yan ay tandaan natin ng mabuti. So, ano ba kapag sinabing mga katangian ng Diyos? Ito po yun. Ang mga katangian ng Diyos ay mga likas at di nagbabagong katotohanan tungkol sa Diyos. Kung sino siya sa kanyang pagka-Diyos. Ang mga ito ay hindi nadadagdagan o nababawasan. Kung ano man ang aaralin natin patungkol sa katangian ng Diyos, yun ay totoo na sa Kanya. Noon pa lamang. Bagamat walang simula at katapusan ng Diyos, yun ay lagi ng totoo sa Kanya. Kaya nga, halimbawa, sa pag-i-interpret ng Scripture, may bahagi ko sa inyo, isa sa mga bagay, pagka part na ng doctrine ang tinitingnan or part ng theology sa mga talata, ang tawag doon ay timeless. Sapagkat ito ay laging totoo. Ito'y totoo patungkol sa Diyos. Ganun ang mga katangian ng Diyos, lagi yung naroroon. Yun ay totoo tungkol sa Kanya. Sabi nga po ni Stephen Charnock, mula po sa kanyang aklat na The Existence and Attributes of God, ang mga katangian ng Diyos ay hindi mga kalidad na idinadagdag sa Kanyang esensya, kundi ito ang Kanyang mismong
esensya. Eventually, aaralin natin yung tinatawag na the simplicity of God, na ang ating Panginoon is hindi comprised of parts, hindi siya compounding. Hindi natin basta sinasabi o hindi natin dapat isipin na ang Diyos ay may pag-ibig, ang Diyos ay may kabanalan. Hindi ganon. Sa halip na sabihin natin at isipin ang Diyos ay may pag-ibig o ang Diyos ay may kabanalan, ang Diyos ay may biyaya, ganito dapat ang kaisipan. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay kabanalan, ang Diyos ay biyaya. Kasi ang ating Diyos ay hindi binubuo ng kalipunan ng mga katangian. Ang Diyos mismo ang kanyang mga katangian. Nakukuha niyo ba yung pinagkaiba? So yun, yung lagi itotoo patungkol sa ating Panginoon. Ngayon may dalawa pong kategorya ang mga katangian ng Diyos. So upang mas malinaw na maunawaan, karaniwang hinahati ng mga dalubhasa sa teolohiya ang mga katangian ng Diyos sa dalawang kategorya. At ito po yung unang kategorya, mga katangiang hindi maibabahagi sa tao. Sa English po, ito po yung incommunicable attributes. Ulitin ko po, mga katangiang hindi maibabahagi sa tao or incommunicable attributes. Bagamat alam natin na pag sinabi natin tayo'y nilikha sa imahe at wangis ng Diyos, yun ay karugtong noon ay yung kaisipan na tayo ay nagsasalamin sa mga katangian ng Diyos. Pero hindi kasama tong mga to. Pag sinabi nating incommunicable attributes, ito'y sa Diyos lang. Mga katangiang hindi maibabahagi sa tao. Ito ang mga katangiang tanging sa Diyos lamang at hindi kailanman na matatagpuan sa nilikha. So yun. Kagaya nito, una, kawalang hanggan ng Diyos o eternality. Ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Siya ay umiiral na bago pa man ang lahat ng bagay at siya ay mananatili magpakailanman. Ito incommunicable, hindi ito may babahagi sa tao. Bakit? Kasi ang tao ay may simula. Tama ba? Ang Diyos, pag sinabi natin ang Diyos ay eternal o magpawalang hanggan, ibig sabihin nun ay walang point of start ang Diyos. Wala siyang umpisa. Hindi kagaya natin, meron tayong point of start, although there's a sense na tayo ay may eternality but not the same way as God. Bakit? Ang Diyos walang umpisa, walang katapusan. Tayo may umpisa, wala rin naman tayong katapusan. May katapusan ng physical nating buhay ngayon, pero yung ating physical na buhay huhustuhin para sa mga mananampalataya. Kaya may eternal siyang sense. Ganun din naman sa mga hindi mananampalataya, pero yung kanilang essence ng eternality or sense of eternality is eternal damnation. Yun nga lang yung pinagkaiba. So there. Pero hindi ito communicable attribute but instead incommunicable ito. Sabi nga po ng Psalm 90 verse 2, bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. From eternity to eternity, you are God. Even before He created all things. Sabi po ni Thomas Watson sa kanyang aklat na A Body of Divinity, ang Diyos ay walang hanggan. Siya ang una at ang huli. Sa Kanya nagsisimula at nagtatapos ang panahon. So isa pa po na incommunicable ay yung hindi nagbabago ang Diyos. Mas kilala po sa tawag na immutability. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa Kanyang kalikasan, layunin, at mga pangako. Actually, ito pong mga iniisa-isa nating communicable at incommunicable attributes, pinapakita ko lang po siya by way of introduction. Ito po ay didetalyihin natin as we go on with the series. Pero dito makikita natin, para doon sa mga kumukwestiyon ng immutability, ay bakit may ilang mga talata sa Bible na parang ang Diyos ay nagsisi na ito ang ginawa niya, parang nagbago ang isip niya. Tandaan niyo, ang ibig sabihin po ng immutability, hindi nagbabago sa kanyang kalikasan, layunin at mga pangako ang Diyos. Kagaya ng parang ang tingin ng mga tao, nagbagong isip ng Diyos na likhain ang tao, tapos kanyang nilipol. Hindi po nagbago ang layunin ng Diyos doon. Hindi rin nagbago ang kanyang kalikasan na siya'y banal at siya ay manlilikha. Hindi rin nagbago ang mga pangako ng Diyos. Tama ba? So yun, kailangan nating unawain din yun. At baka mamaya isipin nyo, ba't hindi mababanggit yung impossibility dito? Ang impossibility ay nasa ilalim ng immutability ng Diyos. Parang yung sovereignty, hindi ko mababanggit dito. Bakit di mo babanggitin yung sovereignty? Hindi ba natin niya aralin? Ang sovereignty nasa ilalim ng omnipotence ng Diyos. Kaya siya may kakayahan at may kalayaang gawin ng kahit ano ay dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Okay po? So, baka magtaka kayo, bakit parang wala yung ibang attributes dyan? Teka lang, kasi yung ibang attributes ay nakapailalim dun sa mga attributes na ito. So yun, sana malinaw po yun. So there. So hindi nagbabago ang ating Diyos. Sabi po sa Malakay chapter 3 verse 6, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Ba't daw hindi napapahamak ang mga Israelita nung binanggit to? Kasi bagamat lumalabag sila sa tipan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya lumalabag sa tipan na kanyang in-establish. So there, hindi nga siya nagbabago sa kanyang pangako ayon sa ating definisyon. Sabi sa James 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Sabi nga po ni Stephen Charnock, ang ipagpalagay na ang Diyos ay nagbabago ay ang ipagpalagay na siya ay imperfecto. Isa rin po yan, baka mamaya isipin nyo, ba't wala rin po yung attribute of perfection? Nasa ilalim po yan ng immutability. Kaya po perfecto ang Diyos dahil hindi siya nagbabago. Hindi mo pwedeng sabihin perfecto ang Diyos kung siya ay may dapat pang idagdag o ibawas o baguhin sa kanyang sarili at sa kanyang mga pinlano at sa kanyang mga isinasagawa. So there. Isa pa, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ito yung omnipotence. Ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan upang gawin ang lahat ng kanyang kalooban. Kaya mapapansin nyo, maraming talata po sa Biblia na pag binabanggit ng kapangyarihan ng Diyos, nakikita nyo doon na binabanggit din na siya malayang gawin ng kahit ano. Walang makapipigil sa kanya, kagaya po sa Job 42:2. Alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na mahahadlangan. Ano po? No one can thwart your purposes. Jeremiah 32:17, at Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Dahil nga ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang isa pa, ang perpektong kaalaman ng Diyos o yung omniscience. Ang Diyos ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Walang bagay na hindi siya alam. Ano po? Sabi po sa Psalm chapter 1 verses Psalm 139 verses 1 to 6, O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko. At ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan at ipinatong mo sa akin ng iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. So kitang-kita natin dito na lahat na lamang tungkol kay David ay alam ng ating Panginoon. Kasama din sa omniscience, actually, karugtong ng omniscience yung omnipresence ng Panginoon o yung kanyang immensity. Sabi sa Proverbs 15:3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig. Sa masasama at sa mabuti ay nagmamasid. So not only is God omniscient, pero ang Diyos din ay omnipresent or immense. Ano po? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang Diyos ay ganap na naroon sa lahat ng dako, hindi hati-hati, kundi lubos. Dahil nga ang Panginoon ay hindi comprised ng mga bahagi, isa sa mga aralin natin is the spirituality of God. God is spirit, therefore worship Him in spirit and in truth. Kaya dahil siya invisible, spirit is invisible, hindi tama na gumawa tayo ng mga representation niya by way of statues at kung ano-ano pa. So with that said, ang ating Diyos, pagdating doon, ay omnipresent or immense. Nasa lahat ng dako. Hindi hati-hati. Dahil nabanggit natin, wala siyang bahagi. Hindi natin, ay ang Diyos nasa lahat ng dako. Ang paa niya ay nasa Pilipinas, ang kanyang ulo ay nasa Canada or sa Amerika. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang pagka-immense o omnipresence ng Panginoon. In a incomprehensible way, hindi natin kayang abutin, hindi kayang abutin ng ating pag-iisip, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Pero hindi niya ini-indwell ang mga bagay. Ang iba, pantheist. Sabihin nila, ang Diyos ay ini-indwell ang pader. So, hindi po naman sa ganoon din na lilinawin natin yan
eventually. Sabi sa Psalm 139:7-8, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu o saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako yumakit sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. So yun po. Ito po at least yung mga malakihan o tinatawag nating mga general, for a lack of a better word, na mga incommunicable attributes ng ating Panginoon. Pero yung ikalawa nitong mga kategorya o ikalawang kategorya, tinatawag natin mga katangiang maibinabahagi sa tao o yung communicable attributes. Ito yung mga attributes na nasasalamin ng creature. Pero linawin natin, ito ang mga katangiang makikita rin sa tao sapagkat tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ngunit sa limitadong paraan lamang. Bagamat tayo ay sumasalamin dapat sa pag-ibig ng Diyos, we cannot expect to love in the same intensity as God does. At sa iba pang mga communicable attributes ng ating Panginoon. Kasama dyan, yung kabanalan ng Diyos. Yan po ay communicable attribute. Ang kabanalan ang sentral na katangian ng Diyos. Siya ay ganap na hiwalay, kaya nga ibig sabihin ng kabanalan ay set apart. Siya ay ganap na hiwalay sa kasalanan at ganap na dalisay. Kasama din sa pagiging holy ng Panginoon yung term na the otherness of God. Hindi ibig sabihin siya nag-isolate, hindi ay others, para kang others. Hindi, ibig sabihin ng otherness of God, God has no comparison. Wala siyang kahambing, wala siyang katulad, unique ang ating Panginoong Diyos. Popular na talata tungkol sa kabanalan ng Diyos, yung Isaiah 6:3, na yung mga anghel ay naghihiyawan na banal ang Panginoon ng mga hukbo. At marami pang ibang mga talata, Psalm chapter 90, makikita natin ilang beses binanggit doon na ang Diyos ay banal. So yun. Sabi nga ni Thomas Watson, ang kabanalan ng hiyas ng korona ng Diyos. It is the jewel in God's crown. Kasi ang pangunahin at ang sabihin natin pinakapayong ng lahat ng katangian ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang kabanalan. Kaya ang kabanalan, ika sa kanya, ang hiyas ng korona ng Diyos. The jewel in God's crown. Isa pa, ito yung paborito ng marami, pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay niligtas nang hindi niya kinukompromiso siyempre ang kanyang kabanalan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi emosyon lamang, kundi isang banal at tipan na pag-ibig na nahayag kay Kristo. Ngayon, hindi ko babanggitin yung biyaya, awa, pagpapasensya, at saka benevolensya. Hindi ko alam ang Tagalog sa benevolensya, nagagawa-gawa lang ako ng Tagalog. Hindi ko alam ang Tagalog sa benevolensya. So, benevolensya na lang. Pero ang point dito, huwag kayong magtataka, may tinatawag na attributes of love. Yun yung apat na yon. Grace, mercy, patience, and benevolence. Benevolence, unahin natin. Ang example niyang mga talata, sabi ni Jesus Christ, the rain falls over the just and the unjust. Yun yung pagmamahal ng Diyos sa lahat ng nilikha, regardless of their disposition. Sila man ay saved or sila man ay lost. Usually, ina-associate natin ito sa common grace. Usually yon, ina-associate natin. Patience, ito ay ang pagmamahal ng Diyos na kung saan ay hindi niya agad ibinibigay sa tao kung ano ang nararapat. Nararapat sa atin kung wari ang hustisya bilang mga makasalanan, pero eventually naligtas tayo. Bakit nagpasensya ang Diyos? Sa halip na kapapanganak mo pa lang o pwedeng ang nasa sinapupunan pa lang tayo, dinurog na tayo ng Diyos doon dahil tayo makasalanan. Pero nagtimpi ang Diyos sa madaling salita. That's patience. God will withholding what the sinner deserves. Withholding muna or delaying what the sinner deserves. Pag sinabi natin grace at mercy, although interchangeable siya sa scriptures, pero po ang grace ay ang kabutihan ng Diyos bilang kanyang pagtugon o ang mabuting pagtugon ng Diyos sa ating pagiging hindi karapat-dapat. Yun yung grace. God's goodness in response to our unworthiness. Ang mercy naman po o awa, ito po ay ang mabuting pagtugon ng Diyos sa ating kawalang kakayanan. Because we're incapable, God was merciful or God is merciful. Because we are unworthy, God is
creation. So somehow, kahit interchangeable siya, may distinction at yun yung tatalakayin din po natin as we go on with our series. Sabi po sa Romans 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Diba, halo-halo dyan yung apat na attributes of love. Kung makikita natin dito. Nandiyan ang grace kasi namatay siya nung tayo ay mga makasalanan pa. We're unworthy. At dahil tayo makasalanan, sabi dito, Romans 5:6 yata, while we were yet powerless, Christ died for the ungodly. So mercy is also there because we were incapable. We are incapable. Nandun din ang patience kasi naranasan pa natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa halip na dinurog na sana tayo noon. Benevolence kasi ang alok ng ebanghelyo ay para sa lahat, bagamat ang pagiging epektibo nito ay para sa mga hinirang. So there, it always goes together. Sabi nga po ni John Owen, ang pag-ibig ng Diyos ang bukal na pinanggagalingan ng lahat ng kabutihang hatid ng kaligtasan. It is the fountain in which all the goodness of salvation springs from. Sabi po ni John Owen. Ang isa pa, ang katarungan ng Diyos o justice. Ang Diyos ay laging nagpapataw ng kung anong nararapat. Ay gusto ko ding linawin, eventually aaralin natin to in detail. Pag sinasabi kasing katarungan ng Diyos, lagi na lang nasa isip kalimitan, maging ng mga Kristiyano ay parusa. Tama ba? Pag justice, lagi nilang parusa ang nasa isip. Mali po, hindi naman totally mali, pero may kakulangan po sa kaisipan na yon. Kasi pag sinabi nating justice o katarungan, ibig sabihin po nito ang Diyos ay patas. Ano, di ba? Pag sinabing ay makatarungan yan, ibig sabihin ay patas yan. At pag sinabing patas, lalo na sa katangiang pagiging patas ng Diyos o makatarungan, ipinapataw na ng Diyos kung ano ang nararapat. Ano? So, ibig sabihin, may dalawang dimensyon ang pagiging patas o katarungan ng Diyos. Ano po yon? Sa English, siya yung tinatawag nating retribution. Malimit doon nakatutok ang mga tao o pagpaparusa. Retribution. Pero isa po ay reward. Ano po? Reward and retribution. Dahil ang ating Panginoon, nagbibigay din ng gantimpala sa kung sinong nararapat. Ito ang problema. Dahil lahat ay makasalanan, wala hang nararapat tumanggap ng kanyang gantimpala. Siguro kaya nakatutok ang maraming mananampalataya pag justice ay sa parusa lang ay dahil nung notion na yun, no? Kasi wala naman talagang dapat gantimpalaan ng Diyos dahil tayo lahat ay makasalanan. Pero nonetheless, bahagi pa rin o dimension pa din ng katarungan ng Diyos ang reward. No? Huwag natin, hindi porket walang nararapat ng reward ng Diyos sa ating mga makasalanan, iaalsin na natin yung reward aspect ng justice ng ating Panginoon. Sabi po ng Isaiah 5:16, ngunit ang Panginoon ng mga hukbo ay itinaas sa katarungan. He is exalted in justice. At ang Diyos na banal ay napatunayang banal sa katuwiran. Ngayon dito ko po ititigil yung pagbibigay ko sa inyo at least ng mga katangian, both communicable and incommunicable. Pero pag tinalakay natin ito isa-isa, makikita natin, may sovereignty pa pala, may ganito pa pala, may spirituality pala, may singularity pala ang Diyos. At marami pang iba nakaugnay sa mga katangian na banggit lamang. Pero ito yung mas mahalagang tanong. Anong kaugnayan ng angkop na pagkilala sa Diyos sa ating buhay? Yun yung mas mahalagang tanong para sa ating lahat. Ano ba ang kaugnayan ng angkop na pagkilala sa Diyos sa ating buhay? Sabi po ni John Owen, kung paano natin iniisip ang Diyos, ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Paano mo iniisip ang Diyos? Paano natin iniisip ang Diyos? Sino ang Diyos sa iyo? O para sa iyo? Walang masamang sagutin yung tanong na yun, basta ang magiging sagot natin ay ayon sa kasulatan. Ano? Kung ang Diyos para sa iyo ay inline kung paano niya i-disclose ang sarili niya sa kasulatan, no problem. Pero napakahalaga nito sa tama si John Owen kung paano natin iniisip ang Diyos, ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Linawin natin. Umpisahan natin sa negatibo. Ang maling pagkaunawa sa Diyos ay hahantong sa maling pagsamba at pamumuhay. Kaya mahalaga
at pinakamahalaga, paano natin iniisip ang Diyos. Kung ang Diyos ay hindi banal sa ating isipan, magiging magaan ang ating pagtingin sa kasalanan. Kung ang Diyos ay hindi natin kilalaning makapangyarihan, mawawala ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kasi meron pala siyang mga bagay na hindi kayang gawin. Well, meron. Lahat ng bagay na masama, yun lang. Dahil hindi yun ayon sa Kanyang kabanalan. Kung ang Diyos ay hindi natin kilalaning makatarungan, mawawala ng saysay sa atin ang krus ni Jesucristo. Because the cross of Christ is justice for us. Tama ba? And in so doing, nung ipinahayag ng Diyos ang katarungan para sa ating mga kasalanan na sinambot ni Jesucristo, ang biyaya ay sumaatin. Mawawala ng saysay ang krus ni Jesucristo pag hindi natin kinilala sa ating kaisipan ang pagiging makatarungan ng Diyos. Sa makatuwid, magiging mababaw ang ating pagsamba. Pag mali ang ating pagkilala sa Diyos, magtatampisaw tayo sa kasalanan at magiging marupok ang ating pananampalataya at paninindigan. Our faith and conviction will weaken. Magiging marupok ito. Subalit, kung tama ang ating pagkaunawa sa Diyos ayon sa Kanyang salita, ang ating pagsamba ay magiging regular, may paggalang at may pagkabangha. Hindi ka lang basta aatin. You'll be there almost all the time kung hindi mo man maperpekto. At ang iyong pagsamba ay talagang reverential, may paggalang, at sa bawat saglit na ikay nandun, ang iyong hangarin ay mamangha sa Diyos. Ay mas lalo pa akong namamangha habang ako'y sumasamba, lalo na sentral sa pagsamba ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay nagiging matatag at nakapagpapatatag. Sa pagtatag ng pananampalataya ng isang mananampalataya ay parang nakakahawa ito sa iba pa niyang mga kapatid sa pananampalataya. Yung ating testimony, yung ating maturity becomes a means of grace for other believers to also be edified. Mahalaga yun. Nakaka-encourage kapag tayo'y matatag. Nakaka-encourage pag nakikita natin ang ating mga kapatid na tumatatag at lumalago sa kanilang buhay mananampalataya dahil unti-unti silang lumalalim sa tamang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. At ang ating buhay ay nahuhubog ayon sa kalooban at sa wangis ni Jesucristo. Yan yung mga bagay na mahalaga. Kaya sabi na lamang ni John Owen, pinakamahalaga sa buhay ng tao ay kung paano nila isipin ang Diyos. Iniisip mo ba ang Diyos na banal? Tama ba ang kaisipan mo pag inisip mong banal ang Diyos? Tama ba ang kaisipan mo kapag inisip mo ang Diyos ay ang Diyos ng pag-ibig na nagpapanatili? O ito ba sa iyong kaisipan ay nagdudulot sa iyo upang gawing lisensya sa kasalanan ang hindi nawawalang biyaya ng Diyos? Di ba mahalaga yon? Kaya kailangan natin kilalanin ang ating Panginoon sa Kanyang mga katangian. Dahil doon din natin makikita kung bakit gano'n na lamang ang mga pinahayag niya na kalooban sa banal na kasulatan. Kaya nga po, ang pag-aaral ng mga katangian ng Diyos ay hindi kailanman matatapos. Yun ang tandaan natin mabuti. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Ngunit habang mas nakikilala natin siya ayon sa Kanyang salita, mas mapapansin natin na ang teolohiya ay humahantong sa doksolohiya. Ang pag-aaral ay nauuwi sa pagsamba. Yun yung isa sa mga bagay na talagang makikita natin kapansin-pansin habang patuloy nating tinatalakay at kinikilala upang magpagyaman ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang layunin ng pag-aaral ng mga katangian ng Diyos ay hindi lamang kaalaman, kundi pagkabangha, pagpapakumbaba, at pagsamba. At sabi nga po ni Stephen Charnock, at dito ko po tapusin ang ating pag-aaral, ang tunay na pagkakakilala sa Diyos ay maghahatid sa atin sa isang mapitagang paghanga sa Kanya. Our knowledge of God will lead us to a reverential admiration of Him. At sana ganun ang mangyari. Sana nga mangyari pag natapos yung serye natin, humirit pa kayo at kayo bitin pa. Nakakabitin naman talaga pag ang Diyos ang kinikilala dahil alam natin na sa kabila ng maaari pa nating malaman sa pagkilala sa Kanya, dahil siya'y walang hanggan, there is so much more that there is to know.
Kahit nga pagdating natin sa kawalang hanggan in consummation, mayroon pa rin mga bagay na dapat tayong kilalanin pa tungkol sa ating Panginoong Diyos. Dito ko po tinatapos yung introduction ng ating series about beholding God. So if you have questions or anything you would like to share, ngayon po ang oras para po sabihin yung mga bagay na ito. Yes, Sandy. Joke lang. Joke lang. Joke lang, Sandy. Ay, sige, Leia. Kailangan niyo ba ng mic pag nagtanong? May mic dito. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.